Hello there, Gemini. Welcome to your monthly reading. So, Gemini, these readings for the month of May. Love reading for Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini. If hindi kayo Gemini, um, this reading is not for every Gemini. So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Gemini. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, Gemini. If hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, if hindi kayo naka-resonate at all, then hindi to para sa inyo. Gemini. I will going to pull an oracle card for your situation and your person's situation. Gemini, month of May, love reading. Gemini, your situation. Wow. Commitment, long-term relationship. So, your person's situation. Realization, awareness, finding out, coming to light. So, may pitong commitment na to, Gemini, is hindi sa inyong dalawa. Baka mag-ex na kayo ngayon and nalaman niya to. And parang dito siya nagkaroon ng parang like the coming to light. It's like a realization. Parang ganyan. Yun na nga yun. Realization. Um, realization na awareness na din siguro na sa mga pagkakamali na ginawa niya sa'yo, ganyan. Na hindi dapat ganito agad-agad mag-decide, hindi dapat ganito yung ginagawa. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? You were the best thing in my life. Gemini. So, pagsisisi ang nakikita ko dito sa person mo. Siguro nung nalaman niya na committed ka na long-term relationship right now. So, let's see. Sa tarot cards. Gemini, love reading. Month of May. Gemini. Gemini. You have walked away. Oh, okay, Gemini. Feeling ko, Gemini, kahit nasa commitment ka na ngayon, I think itong relationship ninyo ng person na to is something so special before. Could be. For you, minahal mo siguro talaga to. Lalo na, I think, nag-try to siya na bumalik sa'yo. Nagparamdam sa'yo. But then, feeling ko, hindi mo na siya, syempre, hindi mo na siya in-entertain. Hindi mo na siya kinausap, iniwasan mo na siya dahil nga committed ka na sa iba. So, hindi mo na siya kinausap. You gave this person silent treatment. Ang nararamdaman ko dito, Gemini, nung nagkaroon ka na ng someone, committed ka na sa iba, hindi ka pa talaga totally naka-move on from this person. And yet, ang nakikita ko sa story na to is yung para bang nung babalik siya, nung bumalik na siya or babalik siya in the future could be, nandyan pa yung feelings mo. You know how much you want that to happen na bumalik siya at mag-offer sa'yo ng commitment, love, and new beginning. But the problem here is maybe you are already committed, engaged, could be. You are with someone else na. So, yung pagmamahalan dito, sa inyong dalawa, meron talaga. Parang dumating ata sa point na napagod ka na. Napagod ka na mag-antay. Kaya, nung dumating yung bago,
nag-pursue ka na doon. So, at this present situation kasi, parang kailangan mong umalis ng kalmado sa sitwasyon. Kailangan, parang hindi mo gusto to eh. Pero kailangan kong gawin to kasi nga committed na ako. Parang ganun. But let's see. Let's clarify. See? Honestly, Gemini, masakit to para sa'yo. Kaya nga ito yung challenge mo eh. Paano ako hindi masasaktan sa desisyon na ginawa ko? Kasi sa totoo lang, mahal mo pa tong person na to. Siguro bumabalik to sa'yo. Pero ang bigat kasi ng mga napagdaanan din ninyong dalawa. Dumating sa point na stress ka. Could be hindi naging masaya yung pagsasama ninyo. Pero before is meron talaga kayong pangarap na bumuo ng pamilya. Pwedeng nakabuo na ba kayo? Some of you siguro may pangarap talagang bumuo ng pamilya and parang maging successful yung relationship in a way. So I can still see here na I think yung person mo is already like nagpaparamdam na sa'yo ulit. Itong ex mo. And napunta ka pa sa point na parang hindi ko alam anong desisyon ang gagawin ko. Parang ang pinaparamdam mo sa kanya is like okay lang sa'yo, parang you don't care anymore, parang ganyan. So, parang braveness na hindi mo ramdamin yung nararamdaman mo para sa kanyang pagmamahal. Kumbaga, kung humarap ka sa kanya is like parang nothing, wala na. Pero sa totoo lang, nasasaktan ka pa and this is your challenge. Paano ako hindi masaktan sa every time or sa pagharap ko sa kanya this time? Paano ako hindi masasaktan? Kasi you still feel the pain even if you are already committed to someone else. Gemini, in the recent or in the distant past, ang nakikita ko kasi dito, Gemini, is parang this person is still talking to you. Let's clarify, okay? Or wanted to talk to you. Or might be this is what you really wanted. Na kausapin ka ng person na to. Let's clarify. Or maybe because this is in the distant past, so noon pa to, siguro may nalaman ka. Bakit kayo naghiwalay? May nalaman ka about your person, niloko ka ba siguro niya, hindi niya sinabi sa'yo, tinago niya sa'yo, nagkamali siya sa'yo, kaya hindi na kayo nag-usap dalawa. Kumbaga, I think you gave this person a silent treatment nung nalaman mo na niloko ka niya. Kumbaga, as a point na, I don't know kung nalaman mo, may nabuntis siya, or nalaman mo na may iba siya kasi may pregnancy card din naman dito. And parang biglang gumuho yung mundo mo during that time. And parang feeling mo, you just really want a new beginning or new life or great changes ng life mo. So at this present situation, I mean, not present, recent past, in the recent past, hindi na kayo nag-usap nitong person na to. I think you don't have any closure. Feeling ko either you gave this person a silent treatment or your person gave you a silent treatment dahil hindi niya alam kung paano niya i-explain sa'yo. So, in the recent past, wala na kayong communication nitong person na to, but hinihintay mo siya, Gemini. Hinintay mo siya na humingi ng patawad. Hinintay mo siya na bumalik hanggang sa napagod ka na lang. Mahal mo talaga tong person na to, Gemini, and willing ka na pakasalan siya. Siya talaga yung gusto mong pakasalan. You're willing to take that leap of faith towards a new beginning with this person because you love this person so much and you believe that ganun din siya sa'yo. So, inintay mo talaga siya, Gemini, until sa napagod ka na lang, right? You accepted the fact na wala na kayo. Kaya nung may nakilala ka siguro, ito na yun ito yung parang feeling mo, siguro ito na talaga
I need to accept this, parang ganun. Pero hindi mo pa din nakakalimutan yung person. I think nag-i-start ka na to move forward, to move on, to heal, ganyan. But the thing here is, nagparamdam nga siya sa'yo ulit. Well, the best outcome here, Gemini, sa connection na meron kayo is, feeling ko is, if hindi ka pa talaga makapag-decide, kasi feeling ko itong commitment, di pa naman talaga to marriage eh. Feeling ko engaged pa lang ganyan. So, kung nasa point ka pa ngayon na hindi ka pa desidido sa any decision, wag mo munang gawin yun. Hindi ko sasabihin dahil babalikan mo to, pero wag kang mag-decide nang baka sisi mo one day. You know? So, you need to decide first na totally you will going to walk away emotionally na talaga from this person, from your ex, yung wala na talaga, like tanggap mo na, wala na din ang pagmamahal sa kanya, okay na, nawasak na kami, wala na, before ka mag-decide to marry this person or kung saan ka committed. Kung nasa point ka pa na medyo tagilid pa yung nararamdaman mo, na confused ka pa, wag ka muna mag-decide anything, pero bigyan mo muna ng space yung sarili mo na makapag-isip ng maayos, makapag-desisyon ng maayos, you know? So, para na din to sa'yo, para hindi mo pagsisihan yung decision mo in the future. Wag ka din mag-decide ng base sa nararamdaman mo. Yung bang parang base sa galit ka sa kanya, kaya nagdesisyon ka agad, kaya sinong dumating, sige, yan na. Parang para to let him feel na nasaktan ako, to let him feel na hindi siya kawalan, parang ganyan. So, think first before you make a decision. And in the immediate future kasi nakikita ko, may matutuldukan din naman kasi. Feeling ko, Gemini, you will still going to continue this person. Yung kanino ka committed ngayon in the future. Parang matutuldukan din tong sa inyo. Kaya nga meron sa kanya ditong realization and awareness sa mga mistakes na ginawa niya. And nung na-find out niya nga ito, siguro na-amin mo na din to sa kanya na ganito, nalaman niya na. So, kaya may mga realization siya. Parang sinasabi niya lang din, parang pagpapaalam din to kasi you were the best thing in my life. And wala siyang magawa dito to get you back kasi nga, parang feeling ko, desidido ka na to marry that someone na kung kanino ka ngayon. To part of you, yes, you are very much disappointed. Bakit? Kasi kung noon pa nung nag-antay ako sa'yo is bumalik ka agad, pinatawad pa sana kita, inayos natin to kasi mahal pa rin kita. Kahit hanggang ngayon, sa totoo lang, parang yung nararamdaman mo dito, Gemini, is mahal pa rin kita pero hindi ko pwede talikuran yung commitment ko sa kanya kasi nga, parang siguro feeling ko napuna niya yung mga pagkukulang ng person na to. Wala siyang masabi. I mean, wala kang masabi sa person na kung kanino ka with ngayon. Kaya nga committed ka sa kanya kasi syempre parang nakita mo din talaga yung right person sa person na to. You just really wanted to heal na din from this past, Gemini. Kaya you might be in the near future, in the immediate future, decidido ka pa din talaga na magpakasal doon sa kung kanino ka committed. Nakikita ko din dito, or either baka ngayon kasal ka na, di ba? So, the factor that affecting the situation lang dito is gumugulo pa rin talaga sa isipan mo itong ex mo. Minsan hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about this person. Gemini. That's Gemini. Anyway, hindi ka pa parang as a point na bothered ka pa din, minsan naiisip mo pa din tong person na to. And lalo na sa pagtulog. And ito yung nakaka-apekto sa situation na to. Kaya nga sinasabi dito sa
best outcome is pag-isipan mo ng mabuti yung decision mo bago ka mag-decide. But the external influence here dito, hindi ka naman natin talaga sure. Kumbaga, yes, nasa point na namimiss mo siya, ramdam mo pa rin yung pagmamahal na yon, nandyan, nung bumalik siya, pero hindi ka na din sure kung ano yung magiging outcome ng relationship ninyo. Other than might with this person who are you with, is alam mo, secure ka siguro talaga kaya ka committed sa kanya. Hindi ka sure kung siya yung pipiliin mo, is magiging maganda ba yung outcome namin, susundin ko yung nararamdaman ko, magiging okay ba yung buhay ko, or ano. So, ito yung hindi ka sure. Parang gumugulo talaga sa isipan mo to. But your hopes and fear here is baka bumalik siya dahil na-realize niya talaga na mahal niya talaga ako. Baka bumalik siya dahil gusto niya talagang ayusin itong pagsasama natin dalawa. Baka totoo talagang mahal niya ako. Well, baka totoo na tong new beginning na gusto niyang mangyari talaga. Kasi before, Gemini, nakikita ko sa kwentong ito, ikaw yung tumalikod talaga. You decided to cut it off. Might be, sabi ko nga, baka wala nga kayong closure eh. So, walang total, umiwas ka na lang, ganyan. So, baka nga, ganun. Pero yung fear mo din dito is, like, baka mauulit-ulit yung nangyari before kung tatanggapin ko siya ulit. Baka malalaman ko meron din pala siyang iba, or baka pagsisihan ko yung magiging decision ko kung siya yung pipiliin ko kasi nasa point ka na maganda na, okay na eh, committed ka na. So, in the near future, or for the outcome of this Gemini is, I can see na tatahimik din naman ang lahat. Kumbaga, you get your justice. Siguro nasabi niya sa'yo na pinagsisihan ko ang lahat, na-realize ko na mali yung ginawa ko sa'yo, nandun na, okay na yun. And I think magpapatuloy ka na din sa buhay mo nang wala siya. Siguro this time, dito na kayo magkakaroon ng closure, Gemini, with this person. In the near future, the future, or for the month of May. So, Gemini, I think mas pipiliin mo na mag-move on. And, kaysa sa bumalik sa person na to. Parang mas pipiliin mo yun. I think your person will going to understand kasi nga, parang nakikita ko dito, nasa-sense ko na parang magpapaalam na siya, but gusto niya sabihin sa'yo na ikaw yung best thing na nangyari sa buhay niya. Siguro, awareness lang and realization na sana noon pa ako bumalik. Sana hindi pa huli ang lahat. Kaya lang ngayon, wala na. Might be you are married already, or you are engaged na din, or malay mo mayroon na kayo nabuo ng sino man yung kanino ka committed. Yun. You might be dealing, Gemini, with the ex, okay? You might be dealing with Libra, Scorpio, Pisces, same Gemini, Aquarius, what else? Taurus, Aquarius, Capricorn, or you might have Capricorn in your chart, Gemini. Check your placements. Yun, mostly talaga dito yung hindi ko masyado nakikita dito yung fire sign. More on the air signs. Kaya siguro din talaga na very connected kayo kasi kung both kayo air signs, very highly compatible talaga kayo ng ex mo na to. Kaya hindi din madaling kalimutan. So anyway, Gemini, that is my reading for you. Thank you and God bless.